Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sa hindi katagalan ng aming paglalakad, ay unti-unti kaming nakakakita ng mga mapupulang pares ng mga mata sa unahan. Narinig kong pabulong na nagsalita si Lolo Ino. "Apo, mukhang napapalibutan na nila tayo." Sabi ko naman, "Di ayos po yan, Lo, para hindi na natin isipin kung saan tayo haharap. Dahil kahit saan, meron." "Naku naman, Apo, ibang-iba na talaga ang paninindigan nyo ngayon. Parang hindi na kayo takot mamatay eh." Sabi naman ni Tingting, "Tama ka po dyan, Lo. Dahil sisiguraduhin nating ang mga nakapaligid sa atin ang mamamatay." Hindi na muli pang sumagot si Lolo Ino. Sabi ko naman, "Rosalia, talikuran kayo ni Lolo Ino ha. Huwag mo siyang iiwanan. Lo, baril lang ng baril. Huwag ka munang lalaban ng mano-mano. Kami na ni Tingting ang bahala sa mga susugod." Habang nakatayo lang kami na nag-aabang sa patuloy na pagdami ng mga kalaban sa paligid, ay umusal ako ng mahina upang tawagin na ang mga tropa namin na taga-Balete. Hindi na ako magpapakakampante. Kailangan hindi malagay sa alanganin ang buhay ng mga kasama ko. Ilang saglit pa ay may nagsasalita na sa unahan habang naglalakad papalabas ng talahiban. "Magaling, Lino! Talagang nagbalik ka pa rito. Hindi ko inakalang ganyan ka pala kahangal. Kasi kung ako ang maiipit sa gitna ng panganib at magkaroon ng pagkakataong makatakas, ay hindi na ako babalik pa sa lugar na iyon. Pero kabaliktaran ang ginawa mo." Sabi ko naman, "Kaya nga hindi Lino ang pangalan mo, di ba? Kasi magkaiba tayo ng pananaw. Punong-puno ng karuwagan ang buong katauhan nyo. Kaya kayo pilit lumuluhod at nagmamalimos ng kapangyarihan sa mga Borhamin. Kasi kung kayo lang sa sarili nyo, may hina rin kayo at nabibilang sa mga walang kwentang nilalang. Tapos nagapi lang kayo kaunti, naghanap na kayo agad ng tribong magiging kakampi. Hoy, mga amoy asong nilalang, makinig kayo. Kung ano mang ipinangako sa inyo ng huklubang ito, ay hindi niya iyon kayang tuparin. Kung siya nga, hindi magawang makargahan ng kapangyarihan ang sarili niya para harapin ako sa mano-manong laban, mamimigay na tuloy siya sa inyo?" Tumawa naman ang pinunong hukluban. "Hindi mo alam ang sinasabi mo, binatang babaylan. Sarado na ang transaksyon namin. Tiyak na ang katuparan ng mga naipangako ko sa kanila. Mapatay ka man namin o hindi. Kaya kung mapapatay ka namin ngayon, bonus na lang iyon para sa mga Borhamin." "Kawawa ka naman, babaylan. Puro malalakas na uri ng aswang ang narito. Tapos mga pangkaraniwang tao lang ang dala mo." Muli pang wika noon at tumatawa. Sabi ko naman, "Diyan ka uli nagkakamali dahil may kasama kaming tiyak magpapaiyak sa inyo." Wika ko pa nang biglang pindutin ni Rosalia ang wireless detonator noong mga pampasabog. Agad kaming nagsiyuko habang tinatakpan ang mga mata at ulo. Sabay-sabay na sumabog lahat ng ikinalat naming C4 explosives sa paligid. Bahagya kong iminulat ang aking mga mata at nakita kong nagtatalsikan sa ere ang napakaraming mga lobo. Maging iyong mga nasaan yung tao pa ay nagtatalsikan rin. Dahil sa nasa gitna nga kami, kaya halos mabingi rin kami sa lakas ng tunog ng mga pampasabog. Maging iyong pinunong hukluban ay nakita kong tumilapon rin sa malayo dahil wala siyang kaalam-alam
na sa ibaba noong batong kanyang pinatungan ay meron ding pampasabog. Noong humupa ang tunog ng mga pampasabog, ay wala pa kaming makita sa paligid dahil napuno iyon ng uso. Tinapik ko silang tatlo at sinenyasang payukong sumunod sa akin. Dinala ko sila sa gilid ng isang malaking puno. Sigurado kasi akong kahit mga nanghihinang lobo ay doon susugod sa gitna upang makatabla bago man lang sila malagutan ng buhay. Aasahan din kasi nila na naroon pa kami sa gitna dahil hindi naman nila madaling makita gawa noong uso. Maging ang pang-amoy nila ay wala ring silbi dahil mas matapang ang amoy ng pulbura. Hindi nga nagtagal ay nagkakagulo na sa gitna. Doon mismo sa aming tinayuan, naroon ang napakaraming mga lobo na nagsisugod na parang mga asong ulol. Tinanguan ko si Rosalia at Tingting, sa kasabay silang naghagis ng tag-iisang granada sa gitna. Muli naming narinig ang iyak ng mga nasasaktang aso. Sinenyasan ko silang lumipat kami ng pwesto. Kailangan masiguradong mapapatay namin ang pinunong hukluban. Naabutan namin silang naroon sa unahan. Inaalalayan siya ng 4 niyang kasamahan. "Ubusin sila!" Sigaw pa noong pinunong aswang. Kahit pa nakahawak sa kanyang ulo na may tumutulo pang dugo, agad namang bumato ng kanya-kanyang tigal po ang 4. "Sa likuran ko!" Wika ko pa, kaya mabilis nagsikubli sina Lolo Ino, Tingting at Rosalia sa aking likuran. Ilang beses pang inulit ng 4 na mangkukulam na aswang ang kanilang pagkumpas ng tigal po sa akin, pero wala iyong epekto. Sabi ko na lang, "Wala na bang mas malakas pa dyan?" Nagtabi-tabi sila at pinagdikit ang kanilang mga kamay, sabay kumpas paturo sa akin. Tumayo lang ako ng tuwid at dumipa. Tila isang mainit na hangin lang ang tumama sa akin at malugod na tinanggap ng aking katawan. Diretso na kasi iyong hinihigop ng mutya ng sinukuan. "Ha? Ano nangyayari? Bakit hindi ka na tinatablan ng pinakamalakas naming tigalpo?" Sigaw pa ng mga nasa kabila. Sabi ko naman, "Kasi nga, kailangan nyo nang ipakita na may kakayahan din kayo. Hindi yung umaasa kayo sa pakumpas-kumpas na iyan. Kung hindi kayo nakapag-alay ng mga dalaga sa mga burhamin, siguradong pangkaraniwang pang-usog lang din ang meron kayo na kayang gamutin ang inihaw na luya." Nagalit naman ang 4, tapos sumipol sila na mukhang tinatawag ang mga lobo sa unahan. Hindi ako makapaniwala na nagkakagulo pa rin ang mga lobo sa unahan. Hindi pa rin ba nila kami napapansin na wala roon sa lugar na dinudumog nila? Muling sumipol ang 4 upang utusang pasugurin sa amin ang mga taong lobo, pati yung mga nasaan yung malalaking lobo na. Pero 5 lobo ang bumagsak sa harapan namin. Hindi na makabangon ang mga iyon. Nanlaki ang mga mata nila sa nakita. Napatingin pa sila sa unahan kung bakit wala pa rin nakakarating na mga lobo. Tanging mga nagtatalsikan lang ang nakikita namin. Ilang saglit pa ay tumayo na sa may gilid namin sina Rene at Clea. "Ano? Kayo na bahala dyan?" "Oo, kaya na namin ito. Sino-sino kayo nagpunta rito?" Tanong ko pa. "Eh di kaming lahat. Pati si Kitaro naroon sa gitna, kumakatay ng mga lobo." Tinignan kong muli ang 4 na aswang na mangkukulam na halatang natatakot na. Umusal ako ng orasyon at kumumpas paturo sa kanila. Hindi ko alam bakit sobrang lakas ng tigalpong naramdaman ko na lumabas sa akin. Pagkatama noon sa 4 ay para silang mga pinitik na ipis dahil sa kanilang pagtalsik. Noong bumagsak sa lupa ay bumubula-bula pa ang dugo sa kanilang bibig at nag-aagaw buhay na. Agad lumapit ang pinuno nila at mabilis silang ginilitan ng leeg isa-isa, saka nag-usal ng orasyon. May sinipulan din siyang mga lobo at nakita kong
Dalawang malalaking lobo ang lumapit. Yung isa ay kulay itim pero blue ang mata. Ang isa naman ay kulay puti pero pula naman ang kulay ng mata. Tapos may bumukas na portal sa kanilang likuran. Dahil sa medyo malayo sila, kaya hindi ko na maaabutan kung susugurin ko pa. Kaya kinumpasan ko na agad ng isang malakas na tigalpo, pero hindi ko na rin naabutan pa. Tanging ang mga puno sa likuran nila ang tinamaan at nadurog ang mga iyon. Wow! Mas malakas pa pala yun sa dinamita, Kuya Lino. Nagagawa makadurog ng puno eh. Ah, ganun ba? Hindi ko alam eh. Hindi naman kasi ako gumagamit nito masyado. Ngayon na lang din uli. Dahil gusto kong sabayan ang mga mangkukulam na gumagamit rin ng tigalpo. Para naman patas lang ang laban. Sabi naman ni Lolo Ino, patas ba ang tingin mo doon, Apo? Sa tanda kong ito, ngayon lang ako nakakita ng tigalpong nakakadurog ng lahat ng buto ng tao. Pati nga puno, nadurog. Sabi ko na lang, baka marupok lang po yung puno, Lo, kaya madaling nadurog. Ilang saglit pa, ay naroon na sa harapan namin sina Ron, Ringo at Kitaro. Uy, salamat sa pagdating nyo ha. Kung wala kayo, ay baka hindi pa kami tapos sa pakikipaglaban. Sabi naman ni Ringo, paano ba yan kaibigan? Pwede ba kaming makahingi ng may inom na may kulay na tubig? Sabi ko naman, naku, pasensya na Ringo. Wala kayong mapipwestuhan dito eh. Nasa sentro din banda ang bahay namin dito. Simentado at walang kahit isang puno. Babawi na lang ako kapag nakauwi kami ng San Sebastian. O di kaya kapag may nakita kaming maayos na lugar na pwede kayo. Tatawagin ko na lang kayo at magpapakain at magpapainom din ako ng marami. Pangako yan kaibigan ha. Abay oo naman. Salamat sa inyong lahat, lalo na sa iyo Kitaro. Wika ko pa. Tumango lang si Kitaro pero hindi ito nagsasalita. Halatang nahihiya pa rin siya sa akin dahil sa kanyang ginawa. Paano ba yan, Lino? Gogora na akets. May beauty rest pa ang lola niyo eh. Wika pa ni Clea, sabay may nagbukas na portal sa kalapit na puno. Sige Lino, aalis na rin kami. Paalam pa ni Rene. Tapos isa-isa na silang nagsipasok sa portal na iyon. Noong wala na sila, ay napaupo kaming lahat sa lupa. Nakaramdam na rin kasi kami ng pagod. Grabe talaga yun, Apo. Hindi ko inakalang makakaligtas pa ako sa misyong ito. Sus, wala ka namang tiwala sa amin, Louie. Hindi ka nga yata nakaubos ng bala. Oo, hindi rin talaga naubos ang laman ng isang magasin. Nahihirapan ako magpaputok eh. Sobra akong kinakabahan kanina. Kaya parang hindi ko mapiga ang gatilyo. So, ano nang gagawin natin ngayon, Kuya Lino? Sabi ko naman, tara, maglakad-lakad muna tayo. Buksan nyo na ang mga flashlight nyo. Inilabas na nga namin ang aming kanya-kanyang flashlight at tinignan ang blast zone kung saan kami nagpasabog ng maraming explosives. Grabe, nakakaawa ang sinapit ng mga taong lobo. Karamihan ay durog na ang katawan, yung iba ay hati. Meron ding mga basag at durug-durug ang mga ulo. Nahahabag ako sa kanila dahil kahit papaano, mga nilalang din sila na may buhay. Kung hindi lang sila nagpadala sa pangako noong mga hukluban, edi sana buhay pa sila. Wala naman sana akong balak na unahin silang tugisin, lalo at wala naman akong nababalitaang mga pamiminsala na gawa nila. Maliban sa mga patay na taong lobo, ay nahahabag din ako sa sinapit ng lupa at mga puno. Karamihan kasi ay nabuwal at nagkadurog-durog dahil sa lakas ng mga pagsabog. Saka ko naisip na baka may maitulong ang mutya ng sinukuan, lalo at malakas pa naman masyado ang kapangyarihan noon. Saglit lang, tumigil muna kayo, may susubukan lang akong gawin. Wika ko pa sa mga kasama ko. Lumuhod ako sa isang malaking puno at inilapat sa lupa ang aking dalawang kamay. Saka ko ibinulong.
Mutya ng sinukuan, hinihiling ko na hilumin mo ang nagawa kong pinsala sa kalikasan at ibaon sa lupa ang mga nilalang na nawala ng buhay. Ilang saglit pa akong nanatiling nakapikit habang nakalapat pa rin ang kamay sa lupa. Naramdaman kong gumagapang ang mainit na enerhiya mula sa loob ko, papalabas sa aking kamay na napunta sa lupa. Naramdaman kong biglang nagsidikit ang tatlo sa akin habang nakaluhod pa ako at nakapikit. Sabi ko naman, "Uy, ano ginagawa nyo? Bakit nyo ako sinisiksik? Umurong muna kayo kaunti ah." Wika ko pa. Sabi naman ni Rosalia, mahal, baka pwedeng magmulat ka muna ng mata para makita mo ang mga nangyayari." Iminulat ko na nga ang aking mga mata. Nakita kong tila mga taong may sariling buhay ang mga puno. Gumagalaw ang mga ugat nilang lahat. Bumibiyak ang lupa, tapos kinakapitan ng mga ugat ang katawan ng mga taong lobo at dinadala sa ilalim. Ang mga nabuwal na puno naman ay nagsitayo. Tinutulungan din ng mga ugat ng ibang mga puno na hilahin para makatayo. Tapos iyong mga nabali ay muling naikakabit at bumabalik sa masiglang anyo. Doon ko na-realize na kaya pala sumiksik sila sa akin dahil umiilag sila na matamaan ang mga nagtatrabahong ugat. May mga patay na taong lobo rin kasi malapit sa amin na kinukuha ng mga ugat. Baka kapag hindi sila umurong ay masamang mahila ng ugat pailalim. Tumayo na ako noong makita kong gumagana na pala ang hiniling ko sa mutya ng sinukuan. Ginagamot niya na lahat ng nasira ko sa kalikasan. Tila gumaan ang pakiramdam ko. Nabawasan ang pakiramdam kong pagkakonsensya sa mga nasira ko roon. Noong makita kong halos patapos na ang mga ugat sa kanilang ginagawa, ay sinabi kong, "Tara na, uwi na tayo." Sabi naman ni Tingting, "Ha? Malayo-layong lakaran pa yun, Kuya Lino, bago tayo makauwi sa atin. Dito na lang muna tayo magpalipas ng gabi. May bigas pa naman tayo at dilatang pang ulam." Sabi naman ni Rosalia, "Oo mahal, masakit na rin ang binti ko. Gusto ko munang magpahinga." Di sige pala. Basta lumabas muna tayo sa kagubatang ito. Wala pa rin akong tiwala sa kagubatang ito eh. Mas okay pa rin kapag naroon tayo sa labas. Sige. Pagsang-ayon pa ng lahat, naglakad nga kami ng mahigit kalahating oras bago kami pumwesto sa isang puno na hindi masyadong malago ang mga dahon. May mga jacket naman kaming dala, kaya kahit mahamog ay ayos lang. Pagkapwesto lang namin ay agad nang nagtulungan sina Rosalia at Tingting sa paghahanda ng pagsasaingan. "Apo, paano iyong nakatakas na pinuno ng mga hukluban?" Tanong pa ni Lolo. Sabi ko naman, "Huwag mo yun alalahanin, Lo. Hindi na yun magpapakita pa rito sa San Narciso. Kita naman ang takot sa mga mata niya noong tirahin ko ng tigalpo ang mga kasamahan niya. Siguradong hindi niya gugustuhin matikman ang tigalpong iyon. Tsaka siguradong magkukrus pang muli ang landas namin. At kapag nangyari iyon, ay sisiguraduhin kong tatapusin ko na siya agad." Nahiga na ako sa lupa habang nakatingin sa maliwanag na kalangitan. May buwan kasi noon at walang mga ulap, kaya kitang-kita ang mga bituin sa kalangitan. Matapos makapagsalang ng sinaing, ay tumabi na rin si Tingting sa akin. "Grabe yun, Kuya Lino, kanina no? Hindi talaga yun inaasahan ng mga taong lobo. Akala nila, mano-manong tagaan lang ang dala natin para sa kanila. Pero talo pa nila ang didalhan ng isang batalyong sundalo sa mga pagsabog na sumalubong sa kanila. Hindi na tuloy ako nakabuelo ng laban." "Ayos lang yun, Ting. Nag-aalala nga ako kanina eh. Baka kasi may mga nakatago rin silang sorpresa para sa atin na siyang gagamitin nila. Mabuti na lang at wala." "Oo, Kuya Lino, tama ka. Masyado kasi silang tiwala sa kakayahan noong 5 hukluban. Kaya wala silang inihandang estratehiya. Samantalang tayo, meron pa tayong nakatagong alas
para sa mga taong lobo. Hindi pa nga natin nagagamit ng mga flares. Oo, Ting. Itago lang muna natin yan at dalhin palagi. Mas kakailanganin natin yan kapag may nakasagupa tayong mga taong lobo sa gabi. Ilang saglit pa ay sinabi ni Rosalia na luto na ang sinaing. Kaya nagsibangon na rin kami agad dahil nagugutom na rin kami pare-pareho. Matapos makakain ay sinabi ni Lolo, "Apo, ako na ang maunang matutulog. 4 na oras na tulog lang naman ang kailangan ko. Baka mga alas 12 ay gising na rin ako noon. Ako na ang magbabantay sa inyo." "Okay, Pulo. Sige, ikaw na ang maunang matulog." Agad na nga pumesto si Lolo sa kabilang bahagi ng puno. Kami naman ay nagkape habang nagkikwentuhan ng kung ano-ano. Bandang alas 10 ay tinulugan na rin kami ni Tingting. Si Rosalia na lang tuloy ang kakwentuhan ko. "Mahal, paano yun pag nakuha na natin sina Mariposa at ang anak nyo? E di, itsapuera na ako." Sabi ko naman, "Ha? Bakit ka naman maitsapuera?" "Eh kasi, isang buong pamilya na kayo noon. Nanay, tatay, tsaka anak." "Ano ka ba? Siyempre para doon sa bata, ay ganun lang muna ang ipapamulat natin sa kanya para makapamuhay siya ng normal. Pero unti-unti rin natin ituturo sa kanya na mayroon pa siyang ikalawang nanay at ikaw yun. Kung gusto mong tumayo rin na ina niya." "Abay oo naman. Sinong babae ba ang ayaw maging ina? Kaso, kapag iniisip ko pa lang na magkasama kayo ni Marie sa loob ng iisang bahay at kasama niyo ang anak niyo, ay parang nasasaktan na ako." Niyakap ko naman siya at sinabing, "Naiintindihan ko po ang ibig mong sabihin, pero wala kang dapat ipag-alala. Mahal kita at sigurado ako sa nararamdaman kong iyon. Hindi rin mawawala ang pag-aalala ko kay Marie dahil siya ang ina ng anak ko. Pero kahit kailan ay ikaw pa rin ang ituturing kong asawa." "Talaga?" "Oo naman." Sagot ko pa at hinalikan ko na si Rosalia sa labi, tapos kumalas din siya agad. Saka sumandal sa dibdib ko at natulog na. Ako naman ay panay na ang hikab. Pinipigilan ko lang makatulog. 1 oras na lang din kasi mahigit ay gigising na si Lolo Ino. Mahirap na, baka masalisihan pa kami ng mga kalaban at walang makakagising sa amin. Noong pasado alas 12 nga ay nagising na si Lolo Ino at siya na ang pumalit sa pagbabantay. Kinabukasan, noong magising ay nagsikain muna kami bago naglakbay pa ibaba ng bayan. Pagkarating namin sa sasakyan ay agad itinodo ni Rosalia ang aircon. Masyado kasi talagang mainit ang aming paglalakad. Tinignan ko ang cellphone na naroon lang sa may harapan. Nakita kong may 5 missed calls. Binuksan ko ang cellphone at tinignan kung sino ang nag-miss call na iyon. Nakita kong si Micaela. "Mahal, sino ang tumawag?" "Si Micaela." Sabi niya naman, "Eh di tawagan mo na agad para malaman mo kung anong nangyari sa kanila roon. Baka naman nasa alanganing sitwasyon na sila." "Okay, sige." Agad ko na rin pinindot ang numero ni Micaela upang makausap ko ito. "Hello, Lino." "Oh, Micaela, nakita ko may miss call ka." "Oo, Lino. Kagabi pa ako tumatawag sa inyo." "Pasensya ka na, nasa misyon kami sa kagubatan. Kabababa lang namin. Iniwan lang namin dito sa sasakyan ang cellphone. Bakit? Anong nangyari?" "Lino, si Rafael. Nahuli nila Gobernador Arnaldo at Mayor Cerex." "Ha? Bakit? Tsaka paano nangyari yun?" "Ganito kasi yan, Lino. Matagal na naming minamanmanan ang kilos ng mga tauhan ni Mayor. Medyo kumalma na kasi ang kaguluhan dito sa San Agustin. Pero napapansin namin na tuloy-tuloy naman ang paghahakot ng mga tauhan ni Mayor. Maraming truck ang dumadaan. Tapos doon pumaparada sa dulo. Doon sa dulo ng isang village na may dead end. Kaya iyon ang minanmanan namin. Kaya pala tahimik sa syudad, Lino, kasi naroon na ang operasyon sa pinakatuktok ng bundok. Siguro mga 5 oras din ang layo sa mabilisang paglalakad bago iyon mararating.
Pagkarating sa itaas, ay may mga konkretong gusali roon, nakapader at may mga gwardya din sa mga tore. Maliban sa mga nagbabantay ng mga private army, iba't ibang uri din ng mga nilalang ang nasa paligid. May grupo din ng mga kakaibang lahi ng nilalang. May mga rebelde, tsaka meron din mga mukhang kapre. Pero ang sabi ni Rafael ay iyon raw ang tinatawag na burhamin na pinasapi sa mga tao. Marami ring mga rumurondang lobo sa paligid. Hindi namin inasahan na may nakapansin pala sa pagmamanman namin. Nagpahuli si Rafael para makatakas ako. Ang sabi niya, ipaalam ko raw agad sa inyo ang natuklasan namin dahil iyon na raw ang hinahanap niyong pruweba na may ginagawa talagang kababalaghan si Lagob at Mayor dito. Nasaan ka ngayon, Micaela? Nandito ako sa sentro ng San Agustin, sa isang hotel. Alam na ba ng Marine Corps ang tungkol sa nangyari kay Rafael at sa mga natuklasan nyo? Hindi pa. Ang sabi kasi ni Rafael na ipapaalam ko sa opisina ang nangyari kapag narito na rin kayo. Dahil siguradong susugod basta-basta ang mga iyon at siguradong malilipo lang sila ng mga tauhan ni Gob nang walang kahirap-hirap. Lalo at napakaraming aswang na tauhan si Gob. Baka nga sa may gitna pa lang ay maubos na agad ang tauhan ng mga Marine Corps. Kaya kailangan kapag umakyat sila ay sumabay sila sa inyo. Sige, Micaela, magpapahinga lang kami ngayon maghapon. Tapos mamaya tutulak na rin kami agad papunta dyan. Tatawagan kita kapag nariyan na kami. Sige, Lino, bilisan nyo lang sana ha. Dahil baka hindi na natin maabutang buhay si Rafael. Sabi ko naman, Micaela, huwag kang mag-alala kay Rafael. Hindi mo ba naisip kung bakit nagpahuli si Rafael? Bakit, Lino? Alam niya kasing hindi siya papatayin ni Lagob. Hindi nalalayo sa pagiging babaylan ang kakayahan at katauhan ni Rafael. Kaya gaya ng mga aswang ay magagamit din siya ni Lagob. Kaya hindi siya papatayin. Ganun ba, Lino? Sana nga tama ka. Oo, Micaela. Sigurado ako sa sinasabi ko. Kaya relax ka lang muna dyan at darating kami. Sige, Lino, maraming salamat. Sige, Micaela. Sagot ko pa at pinatay ko na ang tawag. Tara na, mahal. Kailangan na natin makauwi agad at maghanda na rin sa pagpunta sa San Agustin. Bihag ni Lagob si Rafael. Sigurado naman akong hindi siya papatayin. Pero sigurado rin ako na hindi maganda ang gagawin sa kanya. Kaya kailangan hindi pa tayo mahuli ng dating. Okay, sagot pa ni Rosalia at agad nang pinatakbo ang sasakyan papauwi sa bahay. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 202. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.